ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay sasagutin po natin ang katanungan kung ano ba ang kadalasang problema kapag magbubuntis ang ating mga inahin. So itong isasagot ko mga ka-farmers, based po ito sa experience namin. So tulad nitong isang inahin nating buntis mga ka-farmers, yung problema po na na-encounter namin sa kanya sa ngayon ay parang tinatamad siyang tumayo. Parang weak po yung mga paa niya mga ka-farmers dahil nangyayari po ito simula na po nang lumaki ang kanyang tiyan. Para pong nabibigatan mga ka-farmers. Then isa sa nakikita naming rason, pwedeng tinatamad siya dahil buntis po siya or nabibigatan siya mga ka-farmers dahil hindi ganon ka-strong or hindi ganon katibay yung kanyang mga paa. Kaya required talaga na kung pipili tayo ng inahinin, dapat yung may matibay na paa mga ka-farmers. At kadalasan makikita natin yan sa mga F1 mga ka-farmers. Then yung ikalawang na-experience namin dito sa kanya ay merong time na nawalan siya ng gana kumain mga ka-farmers. Hindi naman po siya nilalagnat, basta bigla na lang pong nawawalan siya ng gana kumain. We don't know kung overfeeding ba, pero sa ngayon okay na po dahil pinakain po natin ang uling, pinakain ng mga daon-daon tulad ng kangkong at dahon ng saging mga ka-farmers. At ngayon okay na po siya, bumalik na po yung gana niya sa pagkain. At first, ayaw niya ng basang pagkain mga ka-farmers. Kaya dry gestating feeds lang po muna yung binibigay natin. Pero ngayon, bumalik na po yung gana niya sa pagkain ng basa na may sabaw mga ka-farmers. Ayan po. So, yan po yung na-encounter namin dito sa inahinin na ito. Ikatlo naming na-experience dito sa kanya mga ka-farmers ay merong mga bukol-bukol na tumutubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero ma-okay naman siya, maghilom naman siya mga ka-farmers ng mga ilang araw. Meron talagang isa na parang ano siya, namamaga talaga siya na pulang-pula kaya inisprayan lang po namin ng quick heal. So, yan po ang inilagay namin mga ka-farmers dahil napapansin namin na hindi naman siya hernia. Mas problemado kasi kapag hernia po yan at buntis yung ating mga baboy. So, baka puputok po yan mga ka-farmers. So, nagpasalamat po tayo na hindi pala hernia, namamaga lang po siya. So, para lang siyang abscess kung tawagin mga ka-farmers at na-okay naman po ng sprayan natin ng healing spray. So, yan po mga ka-farmers ang na-experience namin sa inahinin na ito. Marami kasing nagsasabi na yung mga ganitong breed, large white po mga ka-farmers, very sensitive po sila, lalong-lalo na kapag nagbubuntis. Then dito naman sa inahinin namin na Duroc Pietrain mga ka-farmers, we are so thankful kasi habang magbubuntis po siya, so far, sa awa ng Diyos, hindi po kami naka-experience ng problema. So, mas matibay po yung resistensya niya mga ka-farmers. Ngunit, nung unang nanganak po siya, matapang siya ng mga first 2 days. Ayaw niyang magpadedi sa kanyang mga biik, kakagatin niya. Pero, ilang araw lang yon at na-okay naman po mga ka-farmers. Sobrang maalaga po siya sa kanyang mga biik. Then, sa pagbubuntis, sa ngayon, wala po talaga kaming problema mga ka-farmers sa kanyang pagbubuntis. Ito, pangalawang pagbubuntis niya na po ito and so far, wala pa po kami naka-experience ng problema sa kanya. Duroc Pietrain po ito mga ka-farmers. So, masasabi natin na yung problema na may encounter natin habang nagbubuntis ang ating mga inahin ay posible po sa breed nila. Merong breed ng baboy na hindi sila ganun ka-sensitive habang nagbubuntis mga ka-farmers. So far mga ka-farmers, yan lang po yung ma-share ko sa inyo na naobserbahan namin ng mga problema during pregnancy ng aming mga inahing baboy. Thank you for watching mga ka-farmers. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel for more farming tutorials. Bye-bye!